mga resibong nakalap ngayong hapon. Nakatakas daw mula sa shelter ang dalawang menor de edad na sangkot umano sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga. Makalipas ang mahigit isang taon sa utos ng korte, kailangan silang muling mahanap ng mga otoridad at ibalik sa mga pasilidad. Magtagumpay kaya sila sa paghahanap kanila unyo at tuto? Taong 2021 nang mahuli sa isang buy-bust operation ang nooy 18 taong gulang na si Unyo. Hindi niya tunay na pangalan. Sangkot daw si Unyo sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga. Dahil menor de edad, itinurn over ng mga otoridad ang binatilyo sa pangalaga ng Municipal Social Worker Development Office. Pero matapos lang ang isang taon, tumakas daw ang binatilyo mula sa shelter o pasilidad. Diyos ko pong bata ka! Nakatanggap ng impormasyon ng aming opisina galing sa MSWD na kung saan merong isang takas sa Bahay Aruga na kung saan ito ay may kaso ng dangerous drug. Ininform nila yung korte na itong taong to ay tumakas. Kaya ang korte naglabas ng warrant of arrest para hulihin ito. Kaya gumawa kami ng aksyon upang mahuli itong subject na to para arestuin at ibalik sa kustodiya para sa service of sentence niya na. Dahil sa pangyayari, September 15, 2023, nagbaba ng desisyon ang korte para maibalik muli si Unyo sa kanyang dating shelter. Kumilos na ang Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG-DSOU para mahanap si Unyo. Pero hindi yata magiging madali ang pagtunton sa binatilyo. Dito ka lang muna. Bumaba yun, wala dito eh. Kaya abante mo lang. Binatilyong may tuturing na CICL o Children in Conflict with the Law dahil sa pagkakasangkot umano sa iligal na droga. Nasa gitna ng mga otoridad noong 2021 pero nakatakas din daw mula sa shelter. Makalipas ang isang taon, misyon ng CIDG-DSOU ang hanapin ang binatilyo. Let's go! Bit-bit ang isang mission order. January 23, 2024, kasama ang resibo. Inikutan ng mga operatiba ang isang planta sa Bataan kung saan daw namamasukan ang target. Pagdating sa lugar, unti-unti nang nagdatingan ang mga trabahador ng planta. Sa dami ng mga empleyado, hindi magiging madali ang paghahanap kay Unyo. Dahil dito humingi na ng tulong ang CIDG-DSOU sa management ng nasabing planta para matipon ang lakat ng mga trabahador. Nagulat din po kami lahat. Para yung mga tao namin, pinaliwanag ko na lang din na yun nga yung naging issue. Then wag nang makalabas sa iba para maiwasan na lang natin yung pagkalat. Sa pahintulot ng manager ng planta, pinayagan ang mga operatiba na pumasok at hanapin si Unyo sa kondisyong magpapanggap sila bilang mga construction worker. Nagpanggap kami rito na isang trabahador saka isang nagpanggap na managerial upang sa ganon makapenetrate kami sa loob na yan. Ipinatawag ang lahat ng construction workers at pasimple ng sinuyod ng CIDG-DSOU ang grupo sa pag-asang makita si Unyo. Isa-isa nilang tinanggal ang suot na helmet at ibinaba ang takip sa kanilang mukha. Unyo, nandito ba you? Pinagkahanap ng mga operatiba ng CIDG-DSOU ang binatilyong si Unyo dahil sa pagkakasangkot nito umano sa pagbebenta ng iligal na droga. Kasama ang resibo, tinungo nila ang isang planta sa Bataan. Pero para makapasok, ipinakiusap ng may-ari ng planta na magpanggap bilang construction workers ang mga operatiba para makalapit sa kanilang target. Dito ko sa punto na to, nagtanggalan sila ng hard hat, pinababaho yung mga face mask, pati mga balot sa mukha. Bakit to? Nakatulong po yan sa nung tinanggal nila. Kaya yung isang kasamaan namin, nagsinyas na kami na lapitan na yung subject upang sa ganon, masabihan na rin siya. Ilang beses nyo pong pinasok at pinenetrate itong planta? Isang beses namin na sinubukan pero yung isang beses na yun is naka-penetrate kami agad. Ilang saglit pa, lumitaw na si Unyo mula sa 50 construction workers na ipinatawag ng manager. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Nang makapanayam ng resibo si Unyo, hindi na niya itinanggi ang kaso laban sa kanya. Tingin niyo sir, bakit po kayo nahuli?
Dahil dun sa kasong kasalanan ng ginawa. Magamit lang po. Umalis lang po ako dun sa ano namin, sa DSWD na. Bali, tumakas pa kayo ba nun? Kwento pa ni Unyo, nagawa lang daw niya ito para kumita ng pera para sa pamilya. Nanay ko, tsaka kapatid ko, napadala ko. Dun sa Quezon Province. Nanay ko yung kapatid ko, nag-aaral sa Manila. Ayun lang sinusuportahan mo. Yung bibigay-bigay lang. Kaya ako. Hindi na menor de edad si Unyo ngayon, pero ayon sa utos ng korte, kailangan muna siyang ibalik sa rehabilitation facility na una niyang naging tahanan. Yung isang minor o isang CICL is recommended po ni court para sa turnover po sa isang facility kung saan doon po siya mag-in-house intervention. Sa tulong ng Municipal Social Worker Development Office o MSWDO ng Mariveles, Bataan, haharapin ni Unyo ang mga pagdinig sa mga kasong isinampalaban sa kanya noon tulad ng paglabag sa Republic Act 9165 para sa sale and possession of illegal drugs. Hindi nalalayo kay Unyo ang kinailatnan ng 19 na taong gulang na si Toto, hindi niya tunay na pangalan. Ilang beses na rin daw tumakas ang binatilyo mula sa rehabilitation shelter. Tulad ni Unyo, sangkot din umano sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga si Toto. Nagkaroon ang resibo ng pagkakataon na makausap ang kanyang ina na itatago namin sa pangalang Norma. Kwento niya, alam niyang mali ang ginawa ng kanyang anak. Ano po binabanggit ng bata sa inyo? Bakit siya lumayas? Bakit siya tumakas dito sa shelter po? Ang isip niya, akala niya hindi ko siya madalaw. Opo. Akala niya yung wala na ba akong ano sa kanya, nagaganon po. October 1, 2024, kasama ang resibo. Nagsani puwersa ang CIDG, DSOU at MSWDO para muling ma-rescue si Toto. Natuntun siya sa isang barangay sa Rizal. Karapatan mo manahimik o magsawalang kibo. Ano man lang yung sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo sa anumang hukuman. Nang maposasan at dalhin sa barangay, hindi napigilan ni Toto na maiyak at yumakap sa kanyang ina. Pagkabasa sa kanyang mga karapatan, agad na siyang dinala ng mga otoridad sa PNP Montalban. Kalaunan, itinurn over na siya sa isang shelter ng Rizal. Dito muna siya mamamalagi habang dinidinig ang kanyang kaso. Kung sakaling mapatunayang nagkasala ang dalawa, maaari silang maharap sa mahigit 12 taong pagkakakulong. Ayon sa MSWD na nakatutok kay Unyo, pansamantala raw siyang pinalaya matapos niyang makumpleto ang intervention program habang patuloy siyang binabantayan ng mga social worker maging ang pagdinig sa kanyang kaso. Nagtatrabaho na raw si Unyo bilang isang rider para masuportahan ang kanyang pamilya. Isang patunay na naligaw man ang landas sa mga tulad nila Unyo at Toto sa kanilang murang edad. Nariyan ang batas at mga otoridad upang sila'y panagutin at mabigyan ng pagkakataong magbago. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel